Pinilit na pumili sa pagitan ng bilyon-bilyong mana o ang buntis na asawang si Liana. Hindi nag-atubili si Sebastian na talikuran ang lahat sa harap ng kanyang malupit na ina. Itinapon niya ang susi ng Imperyong de Leon para yakapin ang isang payak na buhay, habang ang mga lihim na kaaway ay nagluluto na ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Sa oras na mawala ang kinang ng ginto, sapat ba ang lakas ng kanilang pagmamahalan para lampasan ang banta ng kahirapan at panganib? Ang tunog ng pagtilapon ng isang silya sa mamahaling marmol na sahig. Ang pigil na hikbi ng pinakamamahal niyang babae. Iyon ang mga tunog na gumising kay Sebastian Basti de Leon mula sa kanyang perpektong panaginip. Isang panaginip na ilang minuto lang ang nakalipas ay buong puso niyang pinaniniwalaan. Kanina lang, habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, pauwi sa mansyon ng mga de Leon sa Makati, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang mga daliri niya ay marahang tumatambol sa manibela, kasabay ng isang pamilyar na kantang nagpapaalala sa kanya kay Liana. Palagi, lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Liana. Sa passenger seat, nakalagay ang isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Sa loob nito ay isang pares ng hikaw na may maliliit na perlas. Isang simpleng regalo, pero alam niyang magugustuhan ito ng kanyang asawa. Hindi mahilig si Liana sa mga naglalakihang alahas na karaniwang isinusuot ng mga babae sa kanilang mundo. Mas gusto nito ang mga bagay na may kahulugan. 5 buwan. 5 buwan na silang kasal at 5 buwan na ring dinadala ni Liana sa kanyang sinapupunan ang kanilang panganay. Isang anak, ang magiging tagapagmana ng imperyo ng mga de Leon. Ngunit para kay Basti, higit pa roon ng lahat. Ang batang iyon ay simbolo ng kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na binago ang buong buhay niya. Nang makarating siya sa dambuhalang gate ng kanilang tahanan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririyan na si Manang Elena para magbukas ng pinto, sasalubungin siya ng ngiti. Ngunit ngayon, walang tao. Pumasok siya sa loob. Ang lamig ng aircon at ang nakakasilaw na kintab ng sahig ang tanging bumati sa kanya. Liana? Love? Tawag niya. Ang boses niya'y umaling-awngaw sa malawak na foyer. Walang sagot. Nagsimula siyang kabahan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang katahimikan ng mansyon ay hindi normal. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. At doon niya narinig ang mga boses. Nagmumula sa sala. Una, ang boses ng kanyang ina, si Doña Imelda de Leon. Malamig at matalas, parang yelo. Hanggang kailan mo babalak dalhin ang putik ng iyong pinanggalingan dito sa aking pamamahay, Liana? Akala ko ba'y naturuan na kita kung paano kumilos bilang isang de Leon? Sumunod ang boses ni Liana, mahina at nanginginig. Hindi ko po sinasadya, Mama. Nag-aalala lang po ako sa kalagayan ng baby. Huwag mong gamitin ang bata para pagtakpan ang iyong kawalang modo. Ang sigaw ni Imelda. Isang hamak na guro ka lang sa sining. Anong alam mo sa pagpapatakbo ng isang pamilyang tulad nito? Dapat ay nagpapasalamat ka't pinayagan kitang maging parte nito. Pero ano ang ginagawa mo? Binibigyan mo ako ng kahihiyan. Natigilan si Basti sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang ina ay parang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Ito ba ang nangyayari sa tuwing nakatalikod siya? Ang Liana niya, ang mabait at malambing niyang asawa, ay ganito pala kung tratuhin? Gusto niyang pumasok, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Wala kang kwenta, Liana. Patuloy ni Imelda. Ang boses ay puno ng paghamak. Isang pagkakamali. Iyan ang tingin ko sa iyo mula pa noong una. Isang malaking pagkakamali na dinala ng anak ko sa pamilyang ito. Ma, tama na po. Pakiusap ni Liana.
at sa boses nito ay naroon na ang paghikbi. Parang awa niyo na. At doon na kumilos si Basti. Hindi na niya kaya pang pakinggan. Itinulak niya ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Ang eksenang bumungad sa kanya ay iginuhit sa kanyang isipan magpakailanman. Nakita niya ang likod ng kanyang ina, naninigas sa galit. Nakita niya si Liana, namumutla, nakahawak sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Ang mga matay puno ng luha at takot. At sa isang iglap, sa harap mismo ng kanyang mga mata, itinaas ni Imelda ang kanyang kamay at itinulak ito ng buong lakas sa balikat ng kanyang manugang. Wala kang karapatan. Isang marahas na tulak na walan ng balanse si Liana. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang sigaw ng pagkagulat ay napalitan ng takot habang siya ay natutumba. Ang lahat ay nag-slow motion sa paningin ni Basti. Ang pagbagsak ng kanyang asawa, ang pagtilapon ng isang silya na tinamaan nito, ang malutong na tunog ng pagtama nito sa sahig. Liana, sa isang kisap mata, nakalapit siya. Nasalo niya ang kanyang asawa bago pa man tuluyang bumagsak ang ulo nito sa matigas na sahig. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang puso niya ay dumadagundong sa galit, sa takot, sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang mga mata niya, na kanina lang ay puno ng pagmamahal at kaligayahan, ay ngayon nag-aalab sa apoy na hindi pa kailanman nakita ng kanyang ina. Nakatayo si Imelda, bahagyang gulat sa biglaang pagdating ng anak. Ngunit ang ekspresyon ay mabilis na napalitan ng karaniwang katigasan. Bumuka ang bibig ni Basti, hindi para sumigaw, kundi para magbitiw ng tanong na mas matalas pa sa anumang sigaw. Bawat salita ay may bigat, bawat pantig ay may dalang sumbat. Ma, anong ginagawa niyo? Ang mga bisig ni Basti, iyon ang unang bagay na naramdaman ni Liana, ang init at higpit ng mga ito sa kanyang paligid, isang pamilyar na kanlungan sa gitna ng isang biglaang bagyo. Ngunit kahit sa yakap ng kanyang asawa, ang lamig ng marmol na sahig ay nanunuot pa rin sa kanyang likod, isang paalala ng kanyang pagbagsak. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi dahil sa sakit, kundi sa pinaghalong takot at kahihiyan. Narinig niya ang tanong ni Basti. Bawat salita ay matalim at mabigat. Ma, anong ginagawa niyo? Ang mga salitang yon ay para sa ina nito. Ngunit para kay Liana, ang mga ito'y isang kumpirmasyon. Nakita niya. Sa wakas, nakita na niya. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang mga masasakit na salitang palagi niyang nilulunok ng mag-isa ay nasaksihan na ngayon ng kanyang asawa. Hindi ito ang unang pagkakataon. Naalala niya ang mga araw na nakalipas, mga sandaling silang dalawa lang ni Doña Imelda ang naiiwan sa mansyon. Isang araw, habang inaayos niya ang mga bulaklak sa florera, sinabi nito sa kanya, "Huwag mong masyadong ipahalata ang iyong pinanggalingan, Liana. Ang mga De Leon ay hindi basta-basta naglalagay ng palamuti. Kami ang palamuti." Noong minsan naman, habang naghahapunan, marahil itong ibinaba ang kubyertos at tiningnan siya. "Ang damit mo, masyadong simple. Baka mapagkamalan kang katulong ng ating mga bisita." Mga salitang parang karayom, maliliit ngunit tumatagos hanggang sa buto. Palagi niyang sinasarili ang mga iyon. Ayaw niyang maging dahilan ng pag-aaway ng mag-ina. Mahal na mahal ni Basti ang ina nito at ayaw niyang sirain iyon. Kaya tiniis niya. Sa pag-asang balang araw, matatanggap din siya. Sa pag-asang ang pagmamahal niya para kay Basti at ang dinadala niyang apo nito ay sapat na para lumambot ang puso ng Donya. Ngunit ang pagtulak na yon, iba yon. Iyon ay hindi na lang salita. Iyon ay isang pisikal na pagtataboy. "Sebastian, hindi mo naiintindihan," sagot ni Imelda. At sa isang iglap, ang boses nitong kanina'y puno ng galit ay naging boses ng isang ina na sinasaktan.
Nag-uusap lang kami ng asawa mo. Medyo nagkataasan kami ng boses at nadulas siya. Di ba, Liana? Napatingin si Liana kay Doña Imelda. Nakita niya ang babala sa mga mata nito. Isang utos na sumang-ayon. Tinulungan siya ni Basti na tumayo. Hinawakan niya ang tiyan. Tinitiyak na ayos lang ang kanilang anak. Hindi ako bulag, ma. Nakita ko ang ginawa niyo. At doon, nagsimulang bumuhos ang mga luha ni Imelda. Mga luhang walang katotohanan. Ako pa ang masama ngayon. Matapos ko siyang palakihin, matapos kong ibigay ang lahat para sa kanya. Darating lang ang babaeng yan para agawin ang anak ko sa akin, para sirain ang pamilya natin. Humarap ito kay Liana. Ang mga matay nag-aapoy sa kabila ng pag-iyak. Ano bang pinakain mo sa anak ko, ha? Anong gayuma ang ginamit mo? Mula nang dumating ka, nag-iba na siya. Kinalimutan na niya ang kanyang responsibilidad sa pangalan ng pamilyang ito. Hindi po yan totoo. Halos pabulong na sabi ni Liana, ngunit ang boses niya ay nalunod sa mga hagulgol ng biyanan. Hindi totoo? Sigaw ni Imelda, itinuturo siya. Tingnan mo kami ngayon, Sebastian. Nag-aaway tayo dahil sa kanya. Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang pamilyang pinapangarap mo? Ma, tama na, sabi ni Basti. Inilagay ang sarili sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na nagpoprotekta kay Liana. Umakyat ka muna, Liana. Magpahinga ka sa kwarto. Tumango si Liana. Hindi na makatingin pa sa mag-ina. Bawat hakbang paakyat sa engrandeng hagdanan ay parang isang pag-akyat sa kalbaryo. Ang mga paa niya ay nanghihina. Pagdating sa kanilang silid, isinara niya ang pinto. At doon bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad. Ang kanyang katawan ay nayayanig sa bawat hikbi. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan. Siya ang problema. Kung hindi siya dumating sa buhay ni Basti, hindi ito mangyayari. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Basti. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likuran. Shh! Tahan na, love. Ayos na. Hindi ka na niya sasaktan. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo lang itong bumigat. Basti, siguro tama siya. Nag-aaway kayo dahil sa akin. Huwag mong sabihin yan, mariing sabi ni Basti. Iniharap siya. Walang mali sa Liana. Ang mali ay ang ginawa niya. Matagal ko nang dapat nakita to. Patawarin mo ako, love. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Pero kahit sa mga salitang iyon, nakita ni Liana ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa. Isang malalim na sakit. Ang sakit ng isang anak na nasasaktan dahil sa kanyang ina. At alam ni Liana, habang buhay, dadalhin niya ang bigat na siya ang dahilan ng sakit na yon. Hinalikan siya ni Basti sa noo. Dito ka lang. Mag-uusap lang kami ni Mama. Aayusin ko to. Di lumabas ito ng silid. Naiwan si Liana. Yakap-yakap ang sarili. Narinig niya ang mga yabag ni Basti pababa. At kahit hindi niya gustuhin, lumapit siya sa pinto at bahagyang binuksan ito. Sapat lang para marinig ang usapan sa ibaba. Narinig niya ang matatag na boses ni Basti. Aalis kami ni Liana, ma. Dito muna kami titira, sa isa sa mga kondo ko. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Pagkatapos, ang boses ni Imelda. Malamig. Walang emosyon. Walang bakas ng luhang kanina lang ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sige, umalis kayo. Pero tandaan mo, Sebastian, sa oras na lumabas ka sa pinto kasama ang babaeng yan, hindi na kita kikilalaning anak. Hindi na kita kikilalaning anak. Ang mga salita ay humiwa sa hangin. Mas malamig pa kaysa sa artipisyal na lamig na ibinubuga ng aircon sa buong mansyon. Ang mga salitang yon ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Basti at ng babaeng nagluwal sa kanya. Isang pader na gawa sa orgulyo, galit at nasirang mga inaasahan.
Nakatayo si Basti sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Tumingala siya at nakita ang anino ng kanyang ina na tumalikod na at pumasok sa silid nito. Walang pagsisisi, walang pag-aatubili. Iyon ay isang hatol. Sa isang sandali, bumigat ang hangin sa kanyang paligid. Ang bawat sulok ng mansyon, ang mga mamahaling painting sa dingding, ang mga antigong florera, ang dambuhalang chandelier na nakasabit sa itaas, lahat ay tila sumisigaw ng isang pangalan. De Leon. Isang pangalan na mula pagkabata ay itinuro sa kanya na dapat ingatan at ipagmalaki. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang malaking larawan na nakasabit sa pader ng hallway. Ang kanyang ama, si Don Ricardo de Leon, nakangiti habang nakatingin sa malayo. Isang taong kilala sa pagiging matalino sa negosyo, ngunit mas kilala sa pagiging isang makatarungang tao. Ano po ang gagawin niyo, Dad? Halos pabulong na tanong ni Basti sa larawan. Kung kayo ang nasa posisyon ko, anong pipiliin niyo? Ang pangalan o ang pamilya? Walang sagot. Ngunit sa pagtitig niya sa mga mata ng ama sa litrato, isang alaala ang bumalik. Noong bata pa siya, minsang sinabi nito sa kanya, Sebastian, ang tunay na yaman ng isang lalaki ay hindi ang perang iniipon niya sa bangko, kundi ang kapayapaan sa loob ng tahanang binuo niya. Tahanan. Napapikit si Basti. Ang mansyon na ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang palasyo ng kalungkutan para sa babaeng pinakamamahal niya. Sa realisasyong yun, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tinalikuran niya ang larawan ng kanyang ama at mabilis na umakyat pabalik sa kanilang silid. Naabutan niyang nakaupo si Liana sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Ang muka'y bakas pa rin ang mga luha. Nang makita siya nito, isang bagong alon ng pag-aalala ang gumuhit sa mukha nito. Basti narinig ko, ang sinabi ng mama mo. Marahang umupo si Basti sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Huwag mo siyang alalahanin, sabi ni Basti. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng katiyakan. Ang mahalaga, okay ka. Okay kayo ng baby natin. Pero Basti, pamilya mo. Pinutol niya ang sasabihin nito sa isang hahalik sa noo. Ikaw ang pamilya ko, Lena. Kayo nang magiging anak natin at hindi ko kayo pababayaan. Tumayo siya at binuksan ang kanilang walk-in closet. Kinuha niya ang 2 malaking maleta. Natigilan si Liana, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo? Nagliligpit. Simpleng sagot ni Basti habang inilalabas ang kanilang mga damit. Tumingin siya kay Liana at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nangiti ng kalayaan. Aalis tayo. Ngayon na. Hindi na nagtanong pa si Liana. Tumayo siya at nagsimulang tulungan si Basti. Ang bawat galaw nila ay tahimik ngunit puno ng pagkakaintindihan. Sa loob ng kalahating oras, ang 2 maleta ay puno na. Habang bitbit ni Basti ang mga bagahe pababa ng hagdan, kasunod niya si Liana na nakahawak sa kanyang braso. Ang bawat hakbang ay maingat. Muli, ang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito na ang tunog ng kanilang paglisan. Nang marating nila ang foyer, napatingala si Basti. Sa itaas, sa may balkonahe ng 2 palapag, nakatayo si Imelda. Nakapamiwang ito, nakatingin sa kanila mula sa itaas. Ang mukha'y walang anumang emosyon. Parang isang reyna na pinagmamasdan ng mga aliping tumatakas sa kanyang kaharian. Nagkatitigan sila. Ang mag-ina. Isang titig na puno ng mga salitang hindi na kailanman masasabi. Walang galit sa mga mata ni Basti.
Tanging isang malalim na lungkot at pagtanggap, ito na ang kanilang paalam. Naunang yumuko si Basti at iginiya si Liana palabas ng pinto. Nang marinig nila ang pagsara nito sa kanilang likuran, isang malakas at matunog na click. Pakiramdam nila'y isang mabigat na kadena ang nalagot. Ang hangin sa labas, kahit pa hangin ng syudad na may kasamang polusyon, ay tila mas sariwa at mas malinis kaysa sa hanging naiwan nila sa loob. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila sa mansyon, walang nagsasalita. Nakatingin lang si Liana sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga pamilyar na kalye na ngayon ay tila daan patungo sa isang bagong mundo. Ang isang kamay ni Basti ay nakahawak sa hita nito. Isang tahimik na pangako na naroon lang siya. Hindi siya bibitaw. Dinala niya sila sa isang penthouse unit sa Rockwell, isang lugar na matagal na niyang nabiliri bilang personal investment pero hindi pa nila natitirhan. Pagbukas ng pinto, isang modernong espasyo ang bumungad sa kanila. Malinis, walang laman, ngunit puno ng potensyal. Ang mga pader na gawa sa salamin ay nagbibigay tanaw sa nagniningning na city lights ng Makati. Ito muna ang magiging tahanan natin, mahinang sabi ni Basti. Inilapag ang mga maleta sa sahig. Nilapitan siya ni Liana at niyakap ito nang mahigpit mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa matipunong likod nito. Salamat, Basti. Salamat sa pagpili mo sa amin. Humarap si Basti at hinawakan ang kanyang mukha. Walang dapat ipagpasalamat, love. Ito ang tama. Ito ang dapat. Hinding-hindi ko hahayaan na masaktan ka paninuman. Pangako yan. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang pangako ng isang bagong simula. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga si Liana ng maluwag. Pakiramdam niya ay malaya siya. Sa tabi ni Basti, sa lugar na ito, kaya nilang buuin ang sarili nilang mundo. Kinagabihan, pagkatapos mag-order ng pagkain at ayusin ang ilang gamit sa kanilang bagong silid, nakaupo sila sa balkonahe, magkatabi, pinagmamasdan ang syudad sa ibaba. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang mga katawan ay sapat na. Kinuha ni Basti ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang sekretarya upang ipaalam na magtatrabaho muna siya mula sa bahay kinabukasan. Ngunit habang tinitipan niya ang numero, isang text message ang dumating. Galing sa bangko. Binuksan niya ito at ang ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang panga ay nanigas. Basti? Anong problema? Tanong ni Liana. Napansin ang bigla ang pagbabago sa ekspresyon ng asawa. Hindi siya sumagot. Ipinakita na lang niya ang screen ng telepono kay Liana. Bank alert. Dear Mr. De Leon, we would like to inform you that your personal and corporate credit cards, along with your associated private accounts under the De Leon Family Trust, have been temporarily frozen as per the directive of the primary account holder, Mrs. Imelda De Leon. For inquiries, please contact your bank manager. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang kanilang unang gabi ng kalayaan ay biglang binalot ng anino ng kapangyarihan ni Imelda. Hindi lang sila pinalayas, pinutulan din sila ng lahat ng paraan para mabuhay. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 buwan, nagising si Liana na hindi mabigat ang dibdib. Walang takot na baka may marinig siyang katok sa pinto na susundan ng isang matalas na boses. Walang pag-aalala na baka may masabi siyang mali sa almusal. Dito, sa kanilang penthouse, ang tanging bumati sa kanya ay ang sikat ng araw na tumatagos sa mga salaming pader at ang amoy ng kapeng inihanda ni Basti. Good morning, Mrs. De Leon. Bati nito sa kanya. Isang nangiti ang nakapaskil sa labi habang inilalapag ang isang tasa ng decaf sa tabi ng kama. Breakfast is almost ready.
Ang simpleng tagpong yon ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Liana. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang maliit na mundo kung saan sila lang dalawa, tatlo, kasama ang anghel sa sinapupunan niya. Ang mahalaga, bumangon siya at tinulungan itong maghain. Nagprito sila ng sinangag at bacon. Nagtimpla ng mainit na tsokolate para sa kanya. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa kusina, kung saan tanaw ang unti-unting paggising ng syudad, pakiramdam ni Liana ay kumpleto na siya. Okay ka lang ba dito? Tanong ni Basti, hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Hindi ka ba nalulungkot? Umiling si Liliana at ngumiti. Sa'yo hindi. Basta kasama kita. Kahit saan ay tahanan. Pero sa likod ng nangiting iyon, may isang maliit na tinik ng pag-aalala. Ang mensahe mula sa bangko kagabi. Alam niyang sinusubukan ni Basti na maging matatag para sa kanya, pero alam din niyang hindi ito biro. Si Basti ay CEO ng De Leon Prime Holdings. Ang buhay nito ay nakasabit sa pangalang iyon, sa kumpanyang iyon. At ngayon, ang sarili nitong ina ang pumuputol sa sarili nitong mga paa. Huwag kang mag-alala sa pera, sabi ni Basti. Tila nabasa ang kanyang iniisip. May personal savings ako na hindi konektado sa family trust. Hindi tayo magugutom. Ang mahalaga, payapa tayo dito. Sinubukan ni Liana na maniwala roon, ngunit hindi niya maiwasang isipin. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana sila nag-aaway. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nahihirapan ang asawa ko. Ang pakiramdam ng pagiging isang pabigat ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Kinahapunan, habang nagpapahinga si Liana, narinig niya si Basti na may kausap sa telepono sa sala. Naglalakad ito pabalik-balik at kahit hindi niya maintindihan ang lahat ng teknikal na termino, ramdam niya ang tensyon sa boses nito. What do you mean the board is calling for an emergency meeting without me? Narinig niyang sabi ni Basti. Pilit na pinapakalma ang sarili. I'm still the CEO. No, I understand. Just keep me updated, okay? Tawagan mo ako agad kung may bago. Nang ibaba nito ang telepono, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Paglingon nito at nakita si Liana na nakatayo sa may pintuan ng silid, pilit itong ngumiti. Hey love, nagising ba kita? Okay ka lang? Tanong ni Liana. Oo naman, work stuff. Alam mo na, a little corporate drama, sabi nito. Ngunit ang mga mata nito ay hindi kayang magsinungaling. May problema. Isang malaking problema. Lumipas ang ilang araw sa ganoong estado. Sa umaga, sila ang perpektong mag-asawa na bumubuo ng kanilang munting paraiso. Ngunit sa tuwing may tatawag sa telepono o magbubukas si Basti ng laptop, ang anino ng digmaan ay bumabalik. At si Liana, sa kanyang tahimik na pagmamasid, ay lalong nararamdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Isang hapon, habang nag-iisa siya, tumunog ang kanyang telepono. Isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo, si Clara. Liana, kamusta ka na? Nabasa ko sa mga society pages, you got married. Congrats! Masayang bati nito. Clara, oo, salamat, sagot ni Liana. Natuwa na may nakausap siyang pamilyar. Grabe. Ang swerte mo, ha? Isang De Leon ang napangasawa mo. Pero, Liana, may itatanong sana ako. Pasensya na kung medyo prangka, ha? Napakunot ang noo ni Liana. Ano yon? Nag-atubili si Clara sa kabilang linya. Kasi, may mga naririnig ako. Mga kumakalat na chismis. Totoo ba na kaya ka lang daw pinakasalan ni Sebastian kasi nabuntis mo siya? Na pinirahan mo lang daw ang pamilya nila kaya galit na galit sa'yo si Doña Imelda? Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang isang malakas na sampal. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Sa saan mo naman narinig yan, Clara? Dito,
Sa mga kakilala ko, alam mo na, maliit lang ang mundo ng mga mayayaman. Ang sabi, ikaw daw ang dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-ina. Isang gold digger na sinira ang pamilya nila. Hindi na pinatapos ni Liana ang sasabihin ng kaibigan. Clara, I have to go. Pasensya na. Ibinaba niya ang telepono. Ang penthouse na kanina lang ay kanlungan niya ay tila biglang naging isang kulungan. Ang mga salamin ay tila mga matang nakatingin at humuhusga sa kanya. Iyon pala. Yun pala ang tingin sa kanya ng lahat. Isang manggagamit. Isang masamang babae. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Basti mula sa isang mahalagang meeting, naabutan siya nitong umiiyak sa sofa. Agad itong lumapit, puno ng pag-aalala. Love, anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang baby? Umiling si Liliana at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Basti, pabigat ba ako sa'yo? Sabihin mo ang totoo. Ano? Saan nanggaling yan? Of course not. Mariing sagot ni Basti. Niyakap siya ng mahigpit. Ikaw at ang baby ang lakas ko. Huwag na huwag mong iisipin yan. Pero ang mga tao, ang sinasabi nila, hayaan mo sila, sabi ni Basti. Wala silang alam. Ang mahalaga ay kung anong meron tayo. Dito, tayong dalawa lang. Gumaan ang pakiramdam ni Liana sa mga salita nito. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Ngunit sa kabila ng yakap at mga pangako, nakita niya ang pagod sa mga mata ng asawa. Ang bigat ng buong mundo ay nasa balikat nito at dinagdagan pa niya. Kinabukasan, umalis muli si Basti para sa isa na namang mahalagang meeting. Naiwan si Liana, sinusubukang iwaksi ang mga negatibong isipin. Nagpa siyang maglinis at magayos para maaliw ang sarili. Maya-maya, may nag-doorbell. Pagbukas niya, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na brown envelope. Walang pangalan ang nagpadala. Para po kay Mrs. De Leon, sabi ng lalaki. Kinuha niya ito. Ang puso niya'y biglang kumabog. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may ilang piraso ng makintab na litrato. Ang unang litrato ay nagpakita kay Basti, nakaupo sa isang mamahaling restaurant, ngunit hindi ito nag-iisa. Sa harap nito ay isang babaeng napakaganda, elegante at halatang galing sa alta sosyedad. Sa pangalawang litrato, sila'y kapwa tumatawa, ang kanilang mga ulo ay magkalapit. At sa pangatlo, ang pinakamasakit sa lahat, nakahilig ang babae, may ibinubulong kay Basti at ang kamay ng kanyang asawa ay nakapatong sa kamay nito sa ibabaw ng mesa. Isang eksenang puno ng intimasya, isang eksenang hindi para sa kanya. Nabitiwan ni Liana ang mga litrato. Ang mga ito'y isa-isang nahulog sa sahig, parang mga dahon sa taglagas. Bawat isa ay simbolo ng unti-unting pagkamatay ng kanyang pag-asa at tiwala. Sa loob ng kanyang pribadong pag-aaral, napapaligiran ng mga alaala ng kapangyarihan at yaman, umupo si Doña Imelda de Leon. Ang kanyang mukha, na laging tinitingala sa mga social gatherings, ay ngayon walang emosyon, parang isang maskarang gawa sa porselana. Sa harap niya ay ang pinakabagong ulat mula sa kanyang financial advisor. Ang mga numero ay nakasulat sa itim at pula, karamihan ay pula. Isinandal niya ang likod sa kanyang silyang gawa sa leather. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Desperasyon. Iyon ang salitang pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan, ngunit iyon ang katotohanang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang babae sa mga litratong ipinadala niya kay Liana ay si Sofia Zobel. Maganda, matalino, at higit sa lahat, anak ni Don Augusto Zobel, isang makapangyarihang negosyante
na may kakayahang iligtas ang De Leon Prime Holdings mula sa tiyak na pagbagsak. Ang pagsasanib-puwersa ng kanilang mga kumpanya ang tanging baraha na natitira sa kamay ni Imelda at si Liana kasama ang batang dinadala nito, ang balakid. Tumayo si Imelda at lumapit sa bintana. Tanaw ang malawak na hardin ng kanyang mansyon. Dito, sa lugar na ito, naramdaman niya ang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Ngunit hindi palaging ganito ang buhay niya. Sa isang iglap, ang imahe ng hardin ay napalitan ng ibang alaala. Isang maliit, masikip na barong-barong sa tondo. Ang amoy ng putik at basura. Ang kahihiyan sa kanyang mga mata habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kalaro dahil sa kanyang mga sirang damit at gutom na tiyan. Naalala niya ang kanyang ina, isang labandera, na namatay sa sakit dahil wala silang pambili ng gamot. Tuwing nung araw na yon, sa libing ng kanyang ina, habang nakatayo siya sa ilalim ng ulan, isinumpa niyang hinding-hindi na siya babalik sa putik. Hinding-hindi na niya mararanasan muli ang kahihiyan ng kahirapan. Gagamitin niya ang kanyang talino at ganda para makaahon kahit ano pa ang kapalit. At ginawa niya. Nakilala niya si Ricardo de Leon, isang binatang mayaman na nabighani sa kanyang determinasyon. Itinago niya ang kanyang tunay na pinanggalingan. Nagsinungaling siya. Nagpanggap. Ginawa niya ang lahat para maging karapat-dapat sa pangalang de Leon. At ngayong hawak na niya ang lahat ng pinangarap niya, hindi niya hahayaang mawala ito ng ganoon na lang. Kaya naman nang makita niya si Liana, sa unang pagkakataon, hindi pagmamahal para sa babaeng nagpapasaya sa kanyang anak, ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang salamin ng kanyang nakaraan, ang kahirapan, ang simpleng pamumuhay, ang lahat ng bagay na pilit niyang tinalikuran. Kinasusuklaman niya si Liana, hindi dahil sa kung sino ito, kundi dahil sa kung ano ang ipinapaalala nito sa kanya. Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Mahal ko. Bulong niya sa hangin na para bang kausap ang yumaong asawa. Para sa anak mo. Bumalik siya sa kanyang mesa at tinawagan si Sofia Zobel. Sofia Hija, sabi niya. Ang boses ay malambaw, malambing at puno ng awtoridad. Kumusta ang huling pagkikita ninyo ni Sebastian? It was interesting, Tita Imelda. Sagot ni Sofia. May halong paglalaro sa boses. He's very loyal to his wife. I find that admirable, but also a challenge. Lahat ng bagay ay may katapat na presyo, Hija, sabi ni Imelda. At sigurado akong alam mo kung paano laruin ang iyong mga baraha. Don't worry, Tita. I know what to do. My father is waiting for good news. Just make sure you handle your end of the bargain. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Imelda ang telepono sa kanyang mesa. Oras na para sa susunod na hakbang. Pinindot niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Renato, utos niya. Gusto kong ipagpatuloy mo ang pag-pressure sa lahat ng board members. Ipaalala mo sa kanila kung sino ang naglagay sa kanila sa posisyon na yan. At tungkol sa mga proyekto ni Sebastian, I want you to block them. Quietly. Make it look like budget cuts or logistical problems. I want him to feel the pressure. I want him to feel helpless. Masusunod po, ma'am, sagot ni Renato sa kabilang linya. At Renato, dagdag ni Imelda, ang mga litrato, natanggap ba niya? Opo, ma'am. Kinumpirma ng courier na personal na natanggap ni Mrs. Liana de Leon ang envelope kanina lang. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Imelda. Isang nangiting walang kagalakan. Good. Let's see how strong their love really is when they have nothing left. Ibinaba niya ang telepono. Muli niyang tiningnan ang mga papeles sa kanyang mesa. Ang pulang mga numero, ang banta ng pagbagsak. Hindi ito kasamaan, sabi niya sa sarili. Ito ay survival. Si Liana ay isang sakripisyo na kailangang gawin para sa mas nakararami, para sa pangalan,
para sa legasya, para sa kinabukasan ni Sebastian. Balang araw, maiintindihan din ako ng anak ko, naisip niya. Balang araw, magpapasalamat din siya sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang boses sa kanyang isipan ang nagtanong. At kung hindi? Sa isang iglap, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Si Sebastian, nakatingin sa kanya, hindi na may pagmamahal o respeto, kundi may galit at pagkasuklam. Ang parehong mga matang nakita niya noong araw na umalis ito sa mansyon. Bigla tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang internal line. Ang kanyang sekretarya. Ma'am, pasensya na po sa abala. Tumawag po ang assistant ni Mr. Sebastian. He's requesting access to the company's private financial records from the last 5 years. Nanigas si Imelda sa kanyang kinauupuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila biglang nanlamig. He's getting close to the truth. Bulong niya sa sarili. Nagsisimula nang mag-imbestiga ang kanyang anak. Ang oras ay unti-unting nauubos. Ang mga litrato ay nakakalat pa rin sa sahig ng sala. Ngunit hindi na sila tinitingnan ni Basti. Ang mga imahe ng kanyang pagkikipagkita kay Sofia Zobel ay wala ng bigat kumpara sa mga tanong na umiikot ngayon sa kanyang isipan. Ang mga board meeting na wala siya. Ang mga proyektong biglang natitigil. Ang pag-access sa pondo na ipinagkakait. Ang mga ito ay hindi na simpleng panggigipit ng isang galit na ina. Ang mga ito ay galaw ng isang taong desperado. Isang taong may itinatagong malaking sunog sa pamamagitan ng paggawa ng mas maliliit na usok. Alam niya, bilang isang CEO na may mali. Malaki ang mali sa loob ng De Leon Prime Holdings. At ang kanyang ina, ang nag-iisang may hawak ng family trust, ay nasa sentro ng lahat ng ito. Hindi na siya makatulog. Gabi-gabi, habang mahimbing na natutulog si Liana sa kanyang tabi, si Basti ay gising, nakatitig sa kisame, pinagtatagpi-tagpi ang mga piraso ng palaisipan. At sa bawat gabing lumilipas, isang malamig na takot ang unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Isang gabi, hindi na niya natiis. Habang natutulog si Liana, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang laptop at pumasok sa maliit na pag-aaral. Mayroon siyang kailangang gawin. Mayroon siyang isang kaibigan sa loob ng kumpanya, si Paulo, ang kanilang Vice President for Finance. Isang taong mas matanda sa kanya ng ilang taon, na personal na kinuha ng kanyang ama. Ang loyalty ni Paulo ay nasa legasya ng mga De Leon, hindi sa kapritsyo ng kung sino man. Nag-type siya ng isang maikli at encrypted na email. Subject: Urgent and confidential. Paulo, it's Basti. I need a favor. I need to see everything. The real numbers, unaudited reports, private ledgers, loan agreements, everything from the last 5 years. I know this is a big risk. I owe you one. Ilang minuto lang dumating ang sagot. Basti, I was waiting for you to ask. Sending you a secure link now. God help us all. Nang buksan ni Basti ang link, bumungad sa kanya ang isang pader ng mga numero at dokumento. Nagtimpla siya ng isang matapang na kape. Alam niyang magiging mahaba ang gabi. Ang unang oras ay puro pagtataka. Ang mga sales report ay hindi tugma sa mga idineklarang kita. May mga investment na nakalista bilang profitable, ngunit walang malinaw na return. Ang ikalawang oras ay napalitan ng pagdududa. Nakita niya ang mga pangalan ng mga shell corporation na hindi niya kilala. Nakakita siya ng mga malalaking halaga na inililipat sa mga miscellaneous expenses. Ang ikatlong oras, bandang 3:00 ng madaling araw, ay ang simula ng kanyang pagkatulog. Doon niya nakita ang mga loan agreement, mga pautang mula sa mga internasyonal na bangko. Ang mga ito ay hindi para sa expansion. Ang mga ito ay para pambayad sa iba pang mga pautang. Paulit-ulit, taon-taon. Ang De Leon Prime Holdings ay hindi lumalago. Ito ay unti-unting nalulunod. At doon, sa pinakailalim ng isang folder na may label na Project Phoenix, nakita niya ang katotohanan. Isang draft ng merger proposal. De Leon Prime Holdings and Zobel Corp.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang file. Binasa niya ang mga tuntunin at kondisyon. Isang pagsasanib-persa na sa papel ay mukhang patas, ngunit sa katotohanan ay isang buyout. Ibebenta ng mga Zobel ang kanilang tulong sa isang napakataas na halaga. At sa isang clause, sa Appendix C, nakasulat ang isang bagay na halos magpatigil sa kanyang paghinga. A non-business condition to solidify the partnership, suggesting the marital union of Mr. Sebastian R. De Leon and Miss Sophia C. Zobel. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang galit ni Imelda kay Liana, ang panggigipit, ang pag-freeze sa kanilang mga account, ang mga litrato, ang pagtatangkang sirain ang kanilang pagsasama. Hindi ito dahil sa simpleng pagkasuklam sa pinanggalingan ni Liana. Ito ay dahil si Liana at ang kanilang anak ay isang balakid sa nag-iisang paraan para mailigtas ang kanilang imperyo mula sa pagguho. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang imperyong pinagmamalaki niya, ang legasiyang ipinagkatiwala sa kanya, ay isang malaking kasinungalingan, isang bahay na gawa sa baraha na anumang oras ay babagsak, at ang kanyang ina ang nag-iisang taong pilit na pinipigilan ang pagbagsak nito gamit ang kanyang kinabukasan bilang pambayad. Isinara niya ang laptop. Ang galit, sakit, at pagtataksil ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Kinuha niya ang kanyang susi at walang ingay na lumabas ng unit. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay malabo sa kanyang isipan. Ang tanging malinaw ay ang imahe ng kanyang ina. Ngumigiti sa mga party habang sa likod ay ibinebenta ang kanyang kaluluwa. Walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa mansyon. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina. Walang katok. Itinulak niya ang pinto ng buong lakas. Naabutan niya si Imelda, nakaupo sa desk nito, nagbabasa ng mga papeles. Nag-angat ito ng tingin. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Hindi sumagot si Basti. Inilapag niya ang kanyang laptop sa mesa nito at binuksan ito. Ipinapakita ang merger proposal. Bakit hindi niyo sinabi sa akin, ma? Anggil niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. 5 taon. 5 taon na nating niloloko ang lahat. Niloloko niyo ako. Ang mukha ni Imelda ay namutla. Ngunit hindi ito natinag. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman para protektahan ka. Protektahan ako? O protektahan ang mga kasinungalingan ninyo? Sigaw ni Basti. Idinuro ang screen. Kaya pala ganun na lang ang galit niyo kay Liana. Hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang hindi niya kayang ibigay. Pera, koneksyon, isang bailout. Tumayo si Imelda, ang mga matay nag-aapoy. At ano ang masama doon? Ginagawa ko ang lahat ng ito para iligtas ang pinaghirapan ng ama mo. Ang pangalang binuo namin. Isasakripisyo ko ang lahat para doon. Pati ako, pati ang pamilya ko. Dito na bumigay si Imelda. Ang kanyang kontrol ay nawasak. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi na mga luhang may pagkukunwari, kundi mga luhang puno ng desperasyon at galit. Oh! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Oo, kung kinakailangan. Dahil sa babaeng yan, mawawala sa tinang lahat. Siya ang sumira sa plano. Siya ang sumira sa ating huling pag-asa. Napatitig si Basti sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang eleganteng donya na kilala ng lahat. Siya ay isang taong nasukol, isang taong handang sunugin ang lahat, pati na ang sariling anak, para lang manalo. Natahimik ang buong silid, tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Tiningnan ni Imelda si Basti, ang mga matay namumula. Inayos niya ang kanyang sarili at nagsalita. Ang boses ay muling naging malamig, ngunit sa pagkakataong ito
may kasama ng ultimatum. Ngayong alam mo na ang lahat, pumili ka, Sebastian. Ang pamilya mo o ang pamilyang binuo mo, kasama siya. Pumili ka. Ang mga salitang yon ay hindi narinig ni Liana, ngunit ang bigat nito ay naramdaman niya sa sandaling pumasok si Basti sa kanilang pintuan. Madaling araw na. Ang kalangitan sa labas ay nagsisimula ng magkulay abo. Siya naman ay hindi nakatulog, naghihintay. Ang puso ay puno ng kaba mula nang madiskubre niyang wala ito sa kanyang tabi. Pagpasok ni Basti, hindi man lang ito nagulat na makita siyang gising at naghihintay sa sofa. Ang mga mata nito ay walang laman, parang isang taong nakipagdigmaan at natalo. Ang damit nito ay gusot, ang buhok ay magulo. Ngunit ang pinakanagpabahala kay Liana ay ang itsura ng pagkatalo sa mukha nito. "Basti, saan ka galing?" tanong niya. Ang boses ay mahina, puno ng pag-aalala. Dumaan ito sa kanya na parang hangin. Naglakad ito papunta sa bintana at tumitig sa labas, sa mga ilaw ng syudad na unti-unting namamatay. "Nag-usap lang kami ni Mama," sagot nito. Ang boses ay pagod at walang buhay. "Nag-usap o nag-away?" Hindi ito sumagot. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nilapitan siya ni Liana. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likod nito. Naramdaman niya ang paninigas ng mga kalamnan nito sa kanyang pagdampi. "Basti, anong problema? Nag-aalala ako. Sabihin mo sa akin." Dahan-dahan itong humarap sa kanya. At sa isang iglap, nakita ni Liana ang isang bagay na hindi niya pa kailanman nakita sa mga mata ng kanyang asawa. Isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. Para itong isang taong pinapasan ang bigat ng buong mundo. "Wala, love. Pagod lang ako," sabi nito. Ngunit ang mga salita ay walang bigat. Peke. Iniiwasan nito ang kanyang mga mata. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na malamig at mabilis, at pumasok sa kanilang silid. Naiwan si Liana sa sala, nakatayo. Ang kamay ay nakabitin pa rin sa hangin. Isang pader. Isang hindi nakikitang pader ang biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. At hindi niya alam kung paano ito gigibain. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng pagpapahirap. Nandoon si Basti sa tabi niya, ngunit wala ang kanyang presensya. Kumakain sila ng sabay, pero ang isip nito ay nasa malayo. Natutulog sila sa iisang kama, pero pakiramdam ni Liana ay may isang malawak na karagatan sa kanilang pagitan. Palagi itong nasa telepono, kausap ang mga taong hindi niya kilala, gamit ang mga salitang hindi niya maintindihan. Palagi itong nakaharap sa laptop, ang muka ay sinisindi lamang ng artipisyal na liwanag ng screen. Ang mga kilay ay laging magkasalubong. Hindi niya alam kung paano ibabahagi ni Basti ang problema nito. Ang isyong ito ay napakalaki, napakakomplikado. Paano niya sasabihin sa kanyang buntis na asawa na ang buong buhay na ibinigay niya rito ay isang kasinungalingan, na ang pangalang De Leon na simbolo ng yaman at kapangyarihan ay malapit ng maging abo? Paano niya ipapaliwanag na ang pagmamahal nila ang naging dahilan ng posibleng pagbagsak ng lahat? Kaya pinili niyang manahimik sa pag-aakalang pinoprotektahan na niya si Liana. Ngunit ang kanyang pananahimik ay naging lason. Para kay Liana, na ang tanging hawak ay ang mga litrato at ang mga salitang binitiwan ng kanyang biyenan. Ang distansya ni Basti ay may iisang kahulugan lamang: pagsisisi. Nagsisisi na ba siya? Nagsisisi na ba siyang pinili niya ako? Ito ba ang dahilan kung bakit siya balisa? Dahil pinili niya ang isang hamak na guro kaysa sa isang imperyo? Ang mga tanong ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang walang katapusang siklo ng pagdududa at sakit. Tinitingnan niya ang mga litratong itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Si Basti at si Sofia Zobel,
maganda, mayaman, karapat-dapat. Ang lahat ng bagay na hindi siya. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, naririnig niya si Basti sa sala. May kausap na naman sa telepono. Ang boses nito ay formal at seryoso. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi para makinig, kundi para yayain itong kumain. Ngunit natigilan siya nang marinig ang isang pangungusap. "Yes, I agree. We need to talk in person," sabi ni Basti. "I need to meet her. It's the only way to resolve this. I need to meet her. Her." Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Liana. Si Sofia. Si Sofia ang tinutukoy niya. Makikipagkita siya sa babaeng yon. At iyon daw ang tanging paraan. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kusina. Napahawak siya sa counter. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Tama pala. Tama pala ang lahat ng kanyang hinala. Si Basti ay sumusuko na. Makikipag-ayos na ito. At ang pakikipag-ayos ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang bahagyang pitik mula sa loob. Ang kanyang anak. Nagpaparamdam. Ang nag-iisang nilalang sa mundo na tunay na sa kanya. Isang malamig na determinasyon ang biglang bumalot sa kanya. Hindi siya magiging pabigat. Hindi niya hahayaang makita siya ni Basti na nagmamakaawa. Kung kailangan itong mamili, hindi niya ito pahihirapan. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang masakit na desisyon. "Anak, patawarin mo si Mama." Bulong niya, ang boses ay basag. "Pero hindi ko yata kayang ipaglaban ng papa mo kung siya na mismo ang sumusuko." Ang bigat sa dibdib ni Basti ay parang isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Ang bawat paghinga ay mababaw. Ang bawat pagpikit ay nagdadala sa kanya pabalik sa opisina ng kanyang ina. Sa mga salitang binitiwan nito, "Pumili ka, Sebastian." Dalawang mundo. Sa isang banda, ang mundo kung saan siya isinilang. Ang mundo ng kapangyarihan, ng responsibilidad, ng isang pangalang mas matanda pa kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, ang mundo na siya mismo ang bumuo. Ang mundo ng pag-ibig, ng pangarap, ng mga mata ni Liana at ng tibok ng puso ng kanilang hindi pa isinisilang na anak. Alam niya sa kanyang puso kung ano ang dapat niyang piliin. Ngunit ang CEO sa loob niya, ang anak na pinalaki upang maging tagapagmana, ay hindi basta-basta makatalikod sa isang imperyong naghihingalo. Kailangan niyang subukan kahit isang huling pagkakataon, hindi para sa kanyang ina, kundi para sa legasya ng kanyang ama. Kaya narito siya ngayon, nakaupo sa isang pribadong sulok ng isang mamahaling restaurant, kaharap ang babaeng naging sentro ng lahat ng gusot na ito. Si Sofia Zobel. Maganda si Sofia, walang duda. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa at kapangyarihan na tanging ang mga taong ipinanganak sa yaman ang nagtataglay. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting kalkulado. "So," panimula ni Sofia, inilapag ang kanyang wine glass. "The troubled prince finally requests an audience. I'm flattered." "Let's cut to the chase, Sofia," sabi ni Basti. Ang boses ay direkta at walang paligoy. "Alam ko na ang lahat. Ang merger proposal. Ang kondisyon." Ang ngiti ni Sofia ay hindi nawala. "Good. That saves us a lot of time. My father is a man of vision. He sees a powerful alliance between our families. An empire." "Ang nakikita ko ay isang takeover," mariing sagot ni Basti. "At ginagamit ninyo ang personal kong buhay bilang collateral." Nagkibit balikat si Sofia. "Business is never just business, Basti. You should know that. It's about power, alliances, and yes, sometimes marriage. It's a small price to pay for securing your family's future. Don't you think?" Tinitigan ni Basti si Sofia at sa isang iglap, hindi niya ito nakita bilang isang kaaway.
Nakita niya ito bilang isang produkto ng mundong kinabibilangan din niya. Isang mundong malamig at walang puwang para sa tunay na damdamin. Hindi, sabi ni Basti. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong kaliwanagan. It's too high a price. My family's real future isn't in a corporate ledger. It's in the home I'm building with my wife. Nakita ni Basti ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Sofia. Malinaw na hindi ito ang inaasahan nitong sagot. Mahal ko ang asawa ko, Sofia, patuloy ni Basti. Hinding-hindi ko siya iiwan. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang pamilya namin para sa kahit anong halaga ng pera. Kaya itong merger, this whole deal, is off. Sabihin mo sa ama mo, humanap na lang siya ng ibang kumpanyang malulugi para bilhin. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, tumawa si Sofia, isang tawang hindi masaya, kundi puno ng paghanga at kaunting panghihinayang. You know, sabi nito, I almost wish you'd said yes, but I respect you more for saying no. You're a better man than I thought, Sebastian de Leon. Your wife is a very lucky woman. Tumayo si Basti. Hindi siya swerte. Pinili ko siya. At araw-araw, pipiliin ko siya. Iniwan niya si Sofia doon. Sa paglabas niya ng restaurant, sa pagtama ng hangin ng gabi sa kanyang mukha, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Gumaan ang batong nakadagan sa kanyang dibdib. Nawala na ang pag-aalinlangan. Nawala na ang pagkalito. Oo, babagsak ang kumpanya. Oo, mawawala ang pangalan. Oo, magsisimula sila sa wala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang kapayapaan dahil alam na niya kung ano ang tama. Alam na niya kung ano ang tunay na mahalaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang ina. Isang ring lang. Sinagot na ito. Ano? Malamig na tanong ni Imelda. Tapos na, ma, sabi ni Basti. Ang boses ay kalmado. Nakausap ko na si Sofia. Sinabi kong hindi ako papayag. Tapos na ang lahat. Narinig niya ang isang matalim na paghinga sa kabilang linya. Pinili ko na sila, ma. Pinili ko si Liana at ang anak namin. Katahimikan. Pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng telepono, ibinaba siya ng kanyang ina. Ngunit wala na itong epekto kay Basti. Tapos na. Sa daan pa uwi, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Itinabi niya ang sasakyan sa isang flower shop na bukas pa. Pumasok siya at bumili ng isang tangkay ng puting rosas, eksaktong katulad ng unang bulaklak na ibinigay niya kay Liana noong nagsisimula pa lang silang magligawan. Isang simbolo. Isang bagong simula. Hawak ang rosas. Minaneho niya ang sasakyan pa uwi. Ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Sasabihin niya ang lahat kay Liana. Ang tungkol sa kumpanya. Ang tungkol sa kasinungalingan ng kanyang ina. Ang tungkol sa kanyang desisyon. Hihingi siya ng tawad sa kanyang pananahimik. At magkasama, haharapin nila ang anumang darating. Magsisimula sila muli, kahit sa isang maliit na apartment, kahit sa isang simpleng buhay. Ang mahalaga, magkasama sila. Puno ng pag-asa, binuksan niya ang pinto ng kanilang unit, handa nang yakapin ang kanyang asawa at simulan ang kanilang bagong buhay. Liana, love, I'm home. Ngunit sa kanyang pagtawag, hindi pamilyar na boses ng pag-ibig ang sumagot, kundi isang nakabibinging katahimikan. Agad siyang kinabahan. Liana, tawag niyang muli. Mas malakas, walang sagot. Pumasok siya sa sala at doon niya nakita ang dahilan. Ang silid ay walang tao. Ngunit sa ibabaw ng coffee table, may isang piraso ng papel na nakatupi. Sa tabi nito, ang mga litrato niya kasama si Sofia. Nakakalat na parang mga basura. Kinabahan si Basti. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulat. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, isang bagay sa labas ng bintana ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang taxi. Humarap ito sa kanto at nawala sa dilim. Hindi maaari.
Bumalik ang tingin niya sa telepono ni Liana na naiwan sa mesa. Ang screen ay nakalock. Ngunit bago ito tuluyang namatay, isang pangalan mula sa recent call log ang kumislap saglit. Sapat na para mabasa niya. Mama, sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang kanyang ina. Matapos niyang ibaba ang telepono kanina, hindi ito sumuko. Gumawa ito ng huling desperadong hakbang. Samantala, sa isipan ni Liana, sariwa pa ang pag-uusap na yon. Tumawag si Imelda. Ilang minuto lamang matapos umalis si Basti para sa mahalagang meeting nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses nito ay hindi na matalas o galit. Ito ay malumanay, puno ng isang pekeng awa. Liana, Hija, kumusta ka? Nagulat si Liana. O okay lang po, Mama. Alam kong hindi ka okay, sabi ni Imelda. At tumawag ako para sabihin sa'yo na naiintindihan kita at humihingi ako ng tawad kung naging masakit ang mga nasabi ko. Natigilan si Liana. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang totoo, Hija, patuloy ni Imelda. May halong pighati sa boses. Ayaw kong mangyari ito. Pero si Sebastian, gumawa na siya ng desisyon. Isang desisyon na kailangan nating lahat tanggapin. Anong desisyon po? Nanginginig na tanong ni Liana. Para iligtas ang kumpanya, ang legasya ng kanyang ama, pumayag na siya sa kasunduan sa mga Zobel. Makikipagkita siya kay Sofia ngayon para ayusin ang mga detalye. Ginawa niya ito para sa pamilya, Liana. Isang napakalaking sakripisyo. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Liana. Pero, paano po kami? Mahal ka pa rin niya. Sigurado ako, sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Ngunit minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat, lalo na sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya pababayaan. Susuportahan niyang kanya at ang bata. Ngunit ang pagsasama ninyo, kailangan ng magwakas para sa mas ikabubuti ng lahat. Ang mga salitang kailangan ng magwakas ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liana. Ang pananahimik ni Basti, ang pagdistansya nito, ang pag-uusap sa telepono, ang pakikipagkita kay her, lahat ay totoo, lahat ay konektado, ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Gusto ko lang malaman mo ang katotohanan mula sa akin, Hija, pagtatapos ni Imelda, para hindi ka na umasa, para makapaghanda ka na. Pagkatapos ng tawag, nabitiwan ni Liana ang telepono. Ang mundo niya ay gumuho. Bumalik sa kasalukuyan, binuksan ni Basti ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sulat kamay ni Liana ay maganda. Ngunit bakas dito ang panginginig at ang mga patak ng luha na tumama sa papel. Basti, narinig ko ang lahat. Sinabi sa akin ng mama mo. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat. Malaya ka na para gawin ang dapat mong gawin para sa pamilya mo. Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka. Palayain mo na ako. Liana. Nabitiwan ni Basti ang sulat. Ang rosas na hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang mga puting talulot nito ay kumalat sa malamig na marmol. Ang simbolo ng kanilang bagong simula ay ngayon naging simbolo ng kanilang katapusan. Hindi. Ang isang salitang yon ay isang sigaw. Isang sigaw ng sakit, ng pagsisisi, ng desperasyon. Lumuhod siya sa sahig. Kinuha ang sulat at vinonat ito sa kanyang mga kamay. Huli na siya. Ang babaeng pinili niya. Ang pamilyang ipinaglaban niya. Ang kinabukasang inakala niya'y hawak na niya. Lahat ay nawala. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang huling salita ni Imelda ay parang isang malakas na paghampas ng pinto. Isinasara ang lahat ng pag-asa na natitira pa sa puso ni Liana. Pagkababa ng telepono, nabitawan niya ito. Ang plastik na aparato ay tumama sa sahig na may kasamang malutong na tunog.
Ngunit halos hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang mundo sa milyon-milyong piraso. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pagdududa, lahat ay totoo. Hindi siya galit kay Basti, hindi. Ang nararamdaman niya ay isang malalim at nakalulunod na awa. Awa para sa lalaking minahal niya, isang lalaking na ngayon ay nasukol sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. At sa huli, pinili nito ang tungkulin. Sino ba naman siya para hadlangan iyon? Sino ba naman siya, isang simpleng babae, para kalabanin ang bigat ng 100 taong legasiya? Isang sakripisyo. Iyon ang salitang ginamit ni Imelda. At ngayon, naiintindihan na ni Liana ang kanyang papel sa kwentong ito. Hindi siya ang prinsesa, siya ang sakripisyo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya, para sa anak niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Binuksan niya ang closet at tiningnan ang mga damit ni Basti na nakasabit sa tabi ng mga damit niya. Hinaplos niya ang manggas ng paboritong polo nito. Ang amoy nito ay naroon pa rin. Ang amoy ng kaligtasan. Ang amoy ng tahanan. Ngunit ang lugar na ito ay hindi na niya tahanan. Kumuha siya ng isang maliit na bag. Hindi niya kailangan ng marami. Ang tanging dadalhin niya ay ang mga bagay na tunay na sa kanya. Ilang piraso ng damit, ang kanyang wallet, at ang maliit na music box na ibinigay sa kanya ni Basti noong una silang mag-date. Habang nag-iimpake, ang bawat bagay na kanyang nahahawakan ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga pangarap. Ang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol na sabay nilang binabasa. Ang sketchpad kung saan iginuhit niya ang itsura ng kanilang magiging anak. Ang mga pangarap na ngayon ay kailangan na niyang kalimutan. Nang matapos siya, umupo siya sa gilid ng kama at kumuha ng papel at panulat. Anong sasabihin niya? Paano mo isusulat ang isang paalam sa taong akala mo ay makakasama mo habang buhay? Pinili niya ang mga salitang simple ngunit puno ng bigat. Basti, nagsimula siya. Ang panulat ay nanginginig sa kanyang kamay. Narinig ko ang lahat. Sinabi sa akin ng mama mo, naiintindihan ko na. Tumulo ang isang butil ng luha sa papel, binabasa ang tinta. Pinunasan niya ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Malaya ka na para gawin ang dapat mong gawin para sa pamilya mo. Salamat sa lahat, sana maging masaya ka. Sa huling pangungusap, hindi na niya napigilan ang kanyang mga hikbi. Palayain mo na ako, Liana. Maingat niyang tinupi ang sulat at inilagay ito sa ibabaw ng coffee table. Sa tabi ng mga litratong nagpatunay sa lahat ng kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanyang telepono, ngunit pinili niyang iwan ito. Ayaw na niya ng anumang koneksyon sa mundong ito. Bago siya tuluyang umalis, tumayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong Liana na pumasok sa buhay ni Basti. Ang mga mata nito ay pagod at walang kislap. Ngunit mayroon ding isang bagong determinasyon sa mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang bahagyang umbok ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kakayanin natin to, anak. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Kahit tayong dalawa lang, kakayanin natin. Tinalikuran niya ang kanyang refleksyon. Tinalikuran niya ang penthouse. Tinalikuran niya ang buhay na akala niya ay para sa kanya. Habang naglalakad siya papalayo sa lobby ng gusali, tumawag siya ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Saan nga ba? Wala siyang pamilya sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay nasa probinsya. Iyon. Doon siya pupunta. Sa lugar kung saan simple ang buhay. Sa lugar kung saan walang De Leon at Zobel. Sa lugar kung saan pwede siyang maging si Liana lang.
Ibinigay niya ang address ng bus terminal. Habang papalayo ang taxi, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bintana. Ang matayog na gusali kung saan naroon ang kanilang penthouse ay unti-unting lumiliit. Ang mga ilaw nito ay nagiging malabong mga tuldok sa dilim. Isang luhang mainit ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang huling paalam. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Wala siyang pera, wala siyang plano. Ang tanging meron siya ay ang isang maliit na bag, isang basag na puso, at isang buhay na tumitibok sa loob niya. Ngunit sa sandaling iyon ay sapat na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong bangungot para kay Basti. Ang penthouse ay naging isang malamig at malaking puntod. Bawat sulok ay sumisigaw ng alaala ni Liana. Hindi siya umuwi sa mansyon. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Ang buong mundo niya ay umikot na lang sa paghahanap sa kanyang asawa. Tinawagan niya ang lahat ng kanilang mga kaibigan. Walang nakakaalam. Sinubukan niyang i-trace ang telepono nito, ngunit naiwan ito. Pumunta siya sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Ang art gallery, ang maliit na kapihan, ang parke, kung saan sila unang naghalikan. Walang Liana. Para siyang isang multo na bigla na lang naglaho. Ang kanyang pag-aalala ay unti-unting nauwi sa desperasyon at ang desperasyon ay naging galit. Isang galit na nakatutok sa iisang tao, ang kanyang ina. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring harapin ito hanggat hindi niya nahahanap si Liana. Si Liana ang una. Si Liana ang lahat. Sa ikatlong araw ng paghahanap, habang nakaupo siya sa gitna ng sala, napapaligiran ng katahimikan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang kwento na ikinuwento sa kanya ni Liana noong sila'y nagsisimula pa lang. Ang tungkol sa kanyang lola, sa Batangas, ang bahay na puno ng mga puno ng mangga, ang dalampasigan kung saan siya natutong lumangoy, ang lugar na tinatawag niyang paraiso, probinsya. Isang salita, isang pag-asa, agad siyang kumilos. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagmaneho siya ng walang tigil, ang puso niya'y kumakarera, kasabay ng takbo ng sasakyan. Bawat kilometrong lumilipas ay nagpapalakas ng kanyang pag-asa at takot. Paano kung wala ito doon? Paano kung mali siya? Pagdating niya sa maliit na bayan na inilarawan ni Liana, nagtanong-tanong siya. Ang mga tao ay mababait. At hindi nagtagal, itinuro sa kanya ang bahay ng mga santos, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga puno. Sa harap, may isang beranda. At doon, nakaupo sa isang tumba-tumba, nakatingin sa malayo, ay si Liana. Napahinto si Basti sa di kalayuan. Tinitigan niya ito, ang kanyang asawa, ang kanyang buhay. Ligtas ito. Buhay ito. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib, napalitan ng isang alon ng pagmamahal at pagsisisi. Dahan-ahan siyang lumapit. Narinig ni Liana ang kanyang mga yabag at lumingon. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkagulat. Agad itong tumayo. Ang mga kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ng kanilang anak mula sa kanya. Ang kilos na yon ay sumaksak sa puso ni Basti. Liana, sabi niya, ang boses ay paos. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liana. Ang boses ay malamig, ngunit hindi niya maitago ang panginginig nito. Sinusundo ka, sabi ni Basti. Umuwi na tayo please. Umiling si Liana. Wala na akong babalikan. Malaya ka na, Basti. Huwag mo nang gawing mas mahirap to. Anong malaya? Liana, hindi totoo ang mga sinabi niya. Lumapit pa si Basti. Ang boses ay puno ng pakiusap. Isang kasinungalingan ang lahat. Hindi ko kayo pinili. Kayo ang pinili ko. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera. Kayo lang. Naguguluhan ang mga mata ni Liana. Pero, sabi niya, nilason niya ang isip mo, Liana. Ginawa niya yon para paalisin ka, para sirain tayo. Lumuhod si Basti sa harap niya.
Sa tuyong lupa, hindi alintana ang alikabok. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pananahimik ko. Natakot ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo na ang lahat ng ibinigay ko sa'yo ay isang kasinungalingan. Nababagsak na ang kumpanya. Patawarin mo ako, love. Please, maniwala ka sa akin. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa pagkatuklas niya sa utang ng kumpanya hanggang sa pakikipag-usap niya kay Sofia para tanggihan ang alok. Walang siyang itinago. Habang siya'y nagsasalita, ang pader ng yelo sa mga mata ni Liana ay unti-unting natunaw. Napalitan ng mga luhang nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nang matapos si Basti, katahimikan ng namayani. Tanging ang ihip ng hangin at ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Basti, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Liana. Pakiusap ni Basti. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang mansyon o ang kayamanan. Baka mawala sa atin ang lahat. Pero maipapangako ko sa iyo ang sarili ko. Ang buong buhay ko. Magsisimula tayo ulit. Kahit sa simula. Tayong tatlo lang. Tumingin si Liana sa mga mata ni Basti. Nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang pagsisisi. At sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya ang pag-ibig na una niyang minahal. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap siya ni Basti ng mahigpit, at sa yakap na yon, ang lahat ng sakit at pagdududa ay naglaho. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, magkahawak kamay silang bumalik sa Maynila. Ngunit bago sila umuwi sa kanilang penthouse, may isang lugar pa siyang kailangang puntahan. Nag-iisa siyang pumasok sa mansyon ng mga De Leon. Naabutan niya ang kanyang ina sa opisina nito, eksakto sa lugar kung saan niya ito huling nakita. Bumalik ka, sabi ni Imelda, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles. Hindi, mariing sagot ni Basti. Nandito ako para magpaalam. Doon napatingin si Imelda, ang mga matay nanlalamig. Nahanap mo na siya. Oo, sabi ni Basti. At hindi ko na siya hahayaang mawala ulit. Isang kahangalan, Sebastian. Sinisira mo ang kinabukasan mo para sa isang babaeng walang maibibigay sa'yo. Diyan ka nagkakamali, ma, sabi ni Basti. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Naibigay na niya sa akin ang lahat. Isang bagay na hinding-hindi maibibigay ng pera o ng pangalang ito, isang pamilya. Lumapit siya sa mesa. Simula ngayon, tinatalikuran ko na ang lahat. Ang posisyon ko bilang CEO. Ang mana ko. Ang pangalan. Wala akong pakialam kung bumagsak ang kumpanyang ito. Dahil ang imperyong binuo nyo ay nakatayo sa mga kasinungalingan at ayoko nang maging parte niyan. Tumayo si Imelda. Ang mukha ay hindi maipinta sa galit. Wala kang utang na loob. Hindi kayamanan ang kailangan ko, ma. Pamilya. At pinili ko na ang pamilya ko. Iyon ang kanyang huling mga salita. Tinalikuran niya ang kanyang ina, ang mansyon, at ang buhay na dati niyang kinagisnan. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya na narinig ang pagbagsak ng isang paperweight sa sahig o ang sigaw ng pagkabigo ng kanyang ina. Ang tanging nasa isip niya ay ang babaeng naghihintay sa kanya sa sasakyan. Ang kanilang kinabukasan. Magkahawak kamay silang umalis. Tinatahak ang isang daan na hindi sigurado, walang yaman, walang pangalan. Ang tanging dala nila ay ang pag-ibig sa isa't isa at ang isang pangako ng isang bagong simula. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang talikuran ni Basti ang lahat. Ang penthouse sa Rockwell ay naibenta na. Ang mga magagarang sasakyan ay wala na. Ang pangalang De Leon na dating nagbubukas ng lahat ng pinto ay isa na lang alaala. Sa halip, ang kanilang mundo ngayon ay isang maliit na bahay na inuupahan sa isang tahimik na subdivision sa labas ng syudad. Ang hangin dito ay mas malinis. Ang mga kapitbahay ay bumabati tuwing umaga. At sa maliit na hardin sa likod bahay,
may isang puno ng kalamansi na namumunga. Dito, sa simpleng lugar na ito, natagpuan ni Basti at Liana ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanila. Hawak ang isang tasa ng maligamgam na gatas, nakaupo si Liana sa kanilang maliit na veranda, pinagmamasdan ng kanyang asawa. Si Basti, ang dating CEO na laging abala sa mga board meeting at business trips, ay ngayon nakasuot ng isang lumang t-shirt at shorts, puno ng mga mantsa ng pintura. Buong umaga na itong nagpipinta ng pader sa magiging kwarto ng kanilang anak. Ang kulay na pinili nila, isang malambot na kulay ng asul, kasing aliwalas ng kalangitan sa umaga. Napangiti si Liana. Ang tiyan niya ngayon ay malaki na, malapit ng kabuwanan. Ang bawat sipa at galaw mula sa loob ay isang paalala ng bagong buhay na kanilang sinisimulan. "Pagod ka na ba, mahal?" tanong niya. Lumingon si Basti. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay at ngumiti. Ang nangiting iyon, walang halong pag-aalala o bigat, ay ang pinakamagandang bagay na nakikita ni Liana araw-araw. Hindi pa. Malapit nang matapos. Gusto ko paglabas ni Junior, perpekto na ang kaharian niya. "Junior talaga?" Natatawang sabi ni Liana. "Sebastian De Leon Jr. Magandang pakinggan, di ba?" Biro ni Basti, kahit pa alam nilang pareho na hindi na nila gagamitin ang buong pangalan na yon. Dito, sa bagong buhay nila, siya ay si Basti Santos. Ikinabit niya ang apelyido ng kanyang asawa sa pangalan niya, isang simbolikong pagtalikod sa nakaraan. Nagsimula si Basti ng isang maliit na consulting firm gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo para tulungan ang mga maliliit na negosyante. Hindi malaki ang kita, sapat lang para sa kanilang mga pangangailangan, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na halaga ang kanyang ginagawa. Isang araw, habang nagbabasa sila ng dyaryo sa almusal, nakita nila ang isang maliit na balita sa business section. De Leon Prime Holdings, formal nang inacquire ng Zobel Corp. Nagkatinginan sila ni Basti. Walang lungkot, walang panghihinayang, tanging isang tahimik na pagtanggap. "Kamusta na kaya siya?" Mahinang tanong ni Liana. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino ang tinutukoy niya. Alam ni Basti ang sagot sa tanong ni Liana. Kahit hindi niya ito sabihin ng malakas. Minsan, tinawagan siya ni Paulo, ang kanyang kaibigan, sa dating kumpanya. Ikinuwento nito na matapos ang takeover, si Doña Imelda ay nagkulong na lang sa mansyon. Ang mga Zobel, bilang bagong may-ari, ay hinayaan na lang siyang manirahan doon. Isang reynang walang kaharian. Sabi ni Paulo, halos hindi na raw ito lumalabas ng kwarto. Ang dating makapangyarihang matriarch ay ngayon isang anino na lang. Binabantayan ang mga labi ng kanyang bumagsak na imperyo. Nasasaktan si Basti para sa kanyang ina, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Ang ina niya ang pumili ng kanyang landas, at siya, pinili niya rin ang sa kanya. Tumingin siya kay Liana sa kung paano hinahaplos nito ang kanyang malaking tiyan. Ito ang kanyang imperyo. Ito ang kanyang kayamanan. "Hayaan mo na siya, love," sabi niya. "Ang mahalaga, nandito tayo." Kinagabihan, habang nanonood sila ng isang lumang pelikula, biglang napahawak si Liana sa kanyang tiyan. Ang mukha niya'y biglang namutla. "Basti," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ang tubig, pumutok na yata. Sa isang iglap, ang kalmadong si Basti ay nagpanik. "Ano? Ngayon na? Sigurado ka?" Tumango si Liana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa kabila ng sakit. Mukhang may isang taong atat na atat nang makilala tayo. Ang mga sumunod na sandali ay puno ng nakakatawang pagmamadali. Ang paghahanap sa susi ng kotse na nasa bulsa lang pala niya. Ang pagkalimot sa hospital, bag na nasa tabi lang ng pinto.
Ngunit sa huli, nagawa niyang isakay si Liana sa kanilang lumang kotse at ihatid ito sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay siya sa labas ng delivery room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Nagdasal siya. Nagdasal siya ng higit pa sa kanyang naidasal sa buong buhay niya. Nagdasal siya para sa kaligtasan ni Liana. Nagdasal siya para sa kanilang anak. At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Ang malakas, malusog na iyak ng isang sanggol. Pinayagan ng nurse na pumasok si Basti sa recovery room. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang puso niya'y tumitibok ng mas mabilis kaysa dati. Sa ibabaw ng kama, nakahiga si Liana. Pagod ang kanyang mukha, ngunit mayroon itong isang uri ng liwanag na ngayon lang nakita ni Basti. Isang liwanag ng purong kagalakan at pagmamahal. At sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang puting kumot, ay ang pinakamaliit, pinakaperpektong nilalang na kanyang nakita. Basti, mahinang tawag ni Liana. Ngumiti ito. Halika, kilalanin mo ang anak mo. Lumapit si Basti. Ang kanyang mga binti ay tila naging manhid. Bawat hakbang ay parang isang paglalakbay patungo sa isang sagradong lugar. Tumingin siya sa maliit na mukha ng sanggol. Ang maliliit nitong mga daliri, ang manipis nitong buhok, ang paraan ng paggalaw ng mga labi nito habang natutulog. Lalaki, sabi ni Liana. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Isang malusog na baby boy. Marahang iniabot ni Liana ang sanggol kay Basti. Sa una, nag-atubili siya, natatakot na baka mabitawan niya ang napakahalagang biyaya. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang kanyang anak, ang lahat ng takot ay naglaho. Ang bigat ng sanggol sa kanyang mga bisig ay ang pinakamagaan na bagay na kanyang naramdaman. Tinitigan niya ang kanyang anak at sa maliliit na matang iyon na unti-unting dumidilat, nakita niya ang lahat, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang dahilan, ang kanyang legasya. Ito ang tunay na yaman. Hindi ang mga gusali, hindi ang mga numero sa stock market, kundi ang maliit na buhay na ito. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa pisngi ng sanggol. Mabilis niya itong pinunasan. Mahal kita, bulong niya sa kanyang anak. Palagi kitang poprotektahan, pangako ni Papa. Umupo siya sa gilid ng kama at inakbayan si Liana. Magkakasama nilang pinagmasdan ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, sila ay isang kompletong mundo. Makalipas ang 2 araw, oras na para umuwi. Habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, isang nurse ang pumasok na may dalang isang malaking kahon. Para po sa inyo, Mr. and Mrs. Santos, sabi ng nurse na kangiti. Ipinadala po kanina. Walang pangalan ng nagpadala, pero sinabing para raw sa bagong baby. Nagkatinginan sina Basti at Liana. Naguguluhan. Binuksan ni Basti ang kahon. Sa loob, nakalatag sa isang mamahaling seda, ay isang kumot na gawa sa cashmere, ang pinakamalambot, pinakamahal na uri. Sa sulok nito, may isang maliit na burda, ang logo ng isang napakamahal na European brand, isang brand na paborito ng isang tao. Si Imelda, walang card, walang mensahe, tanging ang kumot, isang tahimik na handog, isang pag-amin na marahil ay hindi na kailanman masasabi sa salita. Hindi ito isang paghingi ng tawad, marahil ay hindi rin ito isang simula ng pagbabago. Ngunit ito ay isang bagay, isang maliit na sinag ng liwanag sa isang mahabang dilim. Tiniklop ni Basti ang kumot at inilagay ito pabalik sa kahon. Itatago natin to, sabi niya kay Liana. Tumango si Liana, naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang pag-uwi nila sa kanilang maliit na bahay ay mas masaya kaysa sa anumang pag-uwi na naranasan ni Basti sa kanyang buhay. Ang dating tahimik na bahay ay ngayon puno na ng mga bagong tunog. Ang pag-iyak, ang pagtawa, ang mga oyayi. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanilang anak sa kanyang bassinet,
Tumayo sina Basti at Liana sa tabi ng bintana, magkayakap, pinagmamasdan ng langit na puno ng bituin. Ang bahay ay maliit. Ang kotse ay luma. Ang pera ay sapat lang. Ngunit habang nakatayo sila roon, si Basti, na yumayakap sa kanyang mag-ina, naramdaman niya ang isang kayamanan na higit pa sa anumang naipundar ng kanyang angkan. Hindi na siya ang CEO ng isang imperyo, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang hari. Ang hari ng kanyang sariling tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng semento at bakal, kundi ng pag-ibig, sakripisyo at pagpili. Ang pagpili na protektahan ang iyong pamilya anuman ang mangyari. Hinalikan niya si Liana at pagkatapos ay ang noo ng kanilang anak. Mahal na mahal ko kayo, bulong niya. Dito, sa gitna ng simpleng buhay, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, natagpuan nila ang lahat. Sa huli, ipinakita ng kwento ni Sebastian Basti de Leon na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa laki ng yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang pumili ng tama kahit may kapalit na lahat. Sa harap ng paninindigan ni Doña Imelda at ng madidilim na intriga sa loob ng Angkan de Leon, pinili ni Basti ang konsensya kaysa korona ng negosyo at ang pagmamahal kay Liana at sa kanilang isisilang na anak kaysa sa marangyang buhay. Ang pagbagsak ng mga sakim at mapanlinlang ay nagpapaalala na ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, kahit tahimik, ay laging may gantimpala. Sa isang payak ngunit payapang pamumuhay, ang pagsilang ng kanilang anak ay naging patunay na ang tunay na kayamanan ay ang pamilyang buo, ligtas at nagmamahalan. Dito nagtatapos ang kanilang laban, ngunit nagsisimula ang mas makahulugang buhay. Ikaw, kung ikaw si Basti, pipiliin mo ba ang kapangyarihan o ang pamilya? Para sa'yo, ano ang tunay na sukatan ng tagumpay sa buhay? Kumusta ka naman ngayon? May pinagdadaanan ka ba na mabigat? Huwag kang mag-atubiling magbahagi sa comments. Lagi kaming narito para makinig at sana'y alalahanin mo, karapat-dapat ka sa pagmamahal at kapayapaan.